Maraming tao ang naniniwala na ang United States ang pinakamalakas na bansa pagdating sa pakikipaglaban dahil sa dami ng kanilang mga high-tech na armas at bilyon-bilyong dolyar na pondo para sa militar. Pero sa gitna ng mainit na tensyon sa Middle East, isang kilalang eksperto na si Professor Jiang ang naglabas ng isang babala na nagpabago sa tingin ng marami sa takbo ng geopolitics. Ayon sa kanyang pagsusuri, hindi sapat ang teknolohiya para manalo sa isang totoong giyera laban sa Iran dahil ang stratehiya ng modernong panahon ay hindi na lamang tungkol sa kung sino ang may pinakamalaking bomba. Ang Iran ay hindi isang ordinaryong kalaban na basta na lamang susuko dahil lamang sa mga pag-atake mula sa himpapawid. Sa katunayan, ang mga kahinaan ng Amerika ay dahan-dahang lumalabas habang sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon gamit ang kanilang mga mamahaling kagamitan. Ngunit ang malaking tanong ngayon ay ito, paano nga ba magagawa ng isang mas maliit na bansa na pabagsakin ang isang higante kung ang pag-uusapan ay ang ekonomiya at supply ng tubig? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin sa ano maabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang unang malaking problema na dapat nating intindihin ay ang usapin ng pera at teknolohiya. Sa isang video na kumalat kamakailan, makikita na ang United States at Israel ay gumamit ng 11 interceptor missiles para lamang subukang pabagsakin ang isang pirasong missile mula sa kalaban. Ang isang interceptor ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar, kaya sa isang iglap ay gumastos sila ng hanggang 33 milyong dolyar para lang sa isang target na ang halaga ay 100,000 dolyar lamang. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang lugi ng Amerika kung magpapakawala ang Iran ng libo-libong murang missiles ng sabay-sabay. Mauubos ang pondo ng Amerika sa pagsubok na harangin ang mga ito, at sa huli ay marami pa rin ang makakalusot dahil hindi perpekto ang kanilang sistema. Ang teknolohiya na dapat ay bentahin nila ay nagiging pabigat dahil sa sobrang mahal ng maintenance at pagpapalit nito. Bukod sa gastos, minaliit din ng Amerika ang tatag ng Iran bilang isang bansa. Sa loob ng mahigit 40 taon ay sumailalim ang Iran sa mga mabibigat na sanctions o parusa sa ekonomiya, kaya naman marami ang nag-akala na mahina na sila. Pero ang totoo ay 20 taon na silang naghahanda para sa pakikipaggiyera sa United States. Simula noong tinawag silang bahagi ng Axis of Evil, itinanim na nila sa kanilang isipan na ang gerang ito ay hindi maiiwasan at ito ang pinakamahalagang laban para sa kanilang paniniwala. Noong Hunyo ng taong 2024, nagkaroon sila ng 12 araw na bakbakan kung saan inaral nilang mabuti kung paano kumilos ang mga Amerikano at kung anong mga armas ang ginagamit ng mga ito. Ibig sabihin nito ay hindi na mabibigla ang Iran dahil kabisado na nila ang bawat galaw na posibleng gawin laban sa kanila. Ngunit ang pinakaimportanteng bahagi ng plano ng Iran ay hindi ang pag-atake sa mga base militar kundi ang pagwasak sa pundasyon ng ekonomiya ng Amerika. Ang plano nila ay puntiryahin ang mga bansa sa Gulf Cooperation Council o GCC dahil ang mga bansang ito ang nagpapatakbo sa daloy ng dolyar sa buong mundo. Ang mga bansang ito ang nagbebenta ng langis at ang perang kinikita nila ay ibinabalik nila sa Amerika sa pamamagitan ng pagbili ng mga ari-arian at stocks. Kapag nagtagumpay ang Iran na sirain ang kaayusan sa mga bansang ito, hihinto ang daloy ng pera at posibleng gumuho ang buong ekonomiya ng Estados Unidos. Ang isa sa pinakamadaling paraan para gawin ito ay ang pag-atake sa mga desalination plants o ang mga pabrika na ginagawang inuming tubig ang tubig mula sa dagat. Kung mawawalan ng tubig ang isang malaking lungsod tulad ng Riyadh sa loob ng 2 linggo, magkakagulo ang mga tao at hihina ang kontrol ng kanilang gobyerno. Maraming eksperto ang nagsasabi na sapat na ang mga precision strikes o ang mga bombang saktong tumatama sa target para mapabagsak ang isang rehimen, pero ayon kay Professor Jiang ay isa lamang itong malaking pagkakamali. Sa buong kasaysayan ng mundo, wala pang gobyerno na napatalsik ng tuluyan sa pamamagitan lamang ng pag-atake mula sa eroplano.
Kailangan mo pa rin ng mga sundalo na lalakad sa lupa at papasok sa mismong kabisera para tanggalin ang mga pinuno. Ang problema ay ayaw ng mga Amerikano ang ganitong uri ng giyera dahil napakamahal nito at maraming sundalo ang namamatay, kaya pinipilit nilang maniwala na sapat na ang mga high-tech na bomba. Ang stratehiya na shock and awe ay hindi rin uubra kung ang kalaban ay ayaw makipaglaban ng harapan at mas pinipiling magtago sa ilalim ng lupa para hintayin na mapagod ang Amerika. Ang masaklap pa rito ay mukhang handang-handa naman ang Iran sa ganitong uri ng bakbakan. Ang kanilang mga mahahalagang kagamitang pangmilitar ay hindi nakatambay sa iisang lugar lang, kundi nakakalat at nakatago sa mga pwestong hindi madaling mahanap ng kahit anong satellite. Imbes na lumaban ng tapatan, ang plano nila ay tanggapin ang unang bugso ng pag-atake at pagkatapos ay unti-unti nilang hihigupin ang lakas ng Amerika sa paraang hindi inaasahan. Ang tawag dito ay asymmetric warfare, kung saan gagamit sila ng ibang mga grupo at sisirain ang mga istruktura ng ekonomiya hanggang sa mapagod at maubusan ng pera ang United States. Ang problema kasi, ang Amerika ay naglalaro pa rin sa lumang estilo ng pakikipaglaban habang ang Iran ay gumagamit na ng modernong stratehiya na angkop sa kasalukuyang panahon. Sinasabi rin ng mga eksperto na ang labis na kumpiyansa ng mga pinuno ay madalas na nagiging mitya ng kanilang pagbagsak. Noong simula ng taong 2025, matagumpay na nakuha ng mga Special Forces ng Amerika si President Maduro ng Venezuela. Dahil sa bilis at linis ng operasyong iyon, naniwala ang administrasyon ni Trump na ganoon din kadali ang mangyayari sa Iran. Pero ito ay isang malaking bitag sa isip na sumira na sa maraming imperyo noon pa man, tulad na lang ng nangyari kay Hitler noong sinubukan niyang sakupin ang Soviet Union. Ang hindi alam ng marami, kahit maging masama ang epekto ng gyerang ito para sa buong Amerika, maaari itong maging paborable para sa personal na interes ni Trump. May mga ulat na nagsasabing bilyon-bilyong dolyar ang suportang nakukuha niya mula sa Saudi Arabia at Israel na ang tanging gusto ay mapatalsik ang gobyerno ng Iran. Ang perang ito ay hindi lang basta tulong, kundi nagsisilbing suhol para maging agresibo ang Amerika sa pakikipaggiyera. Bukod sa pera, kapag nasa gitna na ng malaking krisis ang bansa, maaaring gumamit ang presidente ng emergency war powers. Sa pamamagitan nito, maaari niyang i-delay ang eleksyon at palawakin ang kanyang kapangyarihan para mapigilan ang mga bumabatikos sa kanya. Dito na pumapasok ang mas malalim at nakakabahalang teorya tungkol sa gyerang ito. Maraming naniniwala na ang mga desisyon ng malalakas na bansa ay hindi na base sa lohika o kung ano ang makakabuti sa ekonomiya. Sa halip, may mga grupong kumikilos dahil sa tinatawag na religious script o mga propesiya sa kanilang paniniwala. Para sa kanila, kailangang mangyari ang isang malaking gulo sa Middle East para matupad ang itinakda ng kanilang relihiyon. Kung ito ang nagpapatakbo sa kanila, hindi na mahalaga kung ilang bilyong dolyar ang mawala o kung gaano karaming tao ang mamatay. Ang layunin nila ay hindi lang manalo sa gyera, kundi ang tuparin ang isang bagay na sa tingin nila ay nakasulat na sa kasaysayan. Ito ang posibleng dahilan kung bakit binabaliwala ng ilang leader ang payo ng kanilang mga general kahit kitang-kita na ang panganib. Pero may paraan pa ba para magtagumpay ang Amerika sa pagpapabagsak sa gobyerno ng Iran? Ang sagot ay oo. Pero ang mga paraang ito ay magdadala ng matinding dusa sa buong mundo. Una ay ang pagpapadala ng mga sundalo sa mismong lupa ng Iran o ang ground invasion. Gaya ng nabanggit natin, walang gobyernong napalitan sa pamamagitan lang ng pagpapasabog mula sa langit. Pero ang problema, ang Iran ay hindi gaya ng Iraq na patag ang lupa at madaling pasukin. Ang Iran ay puno ng kabundukan at may populasyon na umaabot sa 85 milyong tao. Kung susubukan ng Amerika na sakupin ang Tehran, haharap sila sa isang madugong labanan sa loob ng syudad na papatay sa libu-libong sundalo. Bukod pa riyan, siguradong tutulungan rin ng Russia at China ang Iran sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga armas at impormasyon na magpapahaba sa giyera ng ilang dekada.
Ang pangalawang opsyon ay ang hintayin na lang na bumagsak ang ekonomiya ng Iran dahil sa mga parusa o sanctions. Ang hinala ng iba, kapag nagutom ang mga tao ay sila na mismo ang magpapatalsik sa kanilang mga leader. Pero malabong mangyari ito dahil 40 taon nang sanay ang Iran sa ganitong hirap. Sa katunayan, kapag inaatake ang isang bansa mula sa labas, lalo lang nagkakaisa ang mga mamamayan nito para protektahan ang kanilang bayan. Imbes na magalit sila sa kanilang gobyerno, ay lalo lang silang magagalit sa Amerika. Sa huli makikita natin na ang gerang ito ay hindi lang usapin ng kung sino ang may mas magandang kagamitan, kundi usapin ito ng paninindigan at mahabang pasensya. Sa tingin ninyo, handa ba ang mundo sa epekto ng ganito kalaking gulo, lalo na't damay ang presyo ng bilihin at seguridad nating lahat? Ano ang pipiliin mo? Ang kapayapaan na may kompromiso o ang paninindigan na maaring humantong sa isang gerang walang panalo? I-comment nyo ang inyong opinyon sa ibaba dahil mahalaga ang bawat boses sa usaping ito at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.